Alright, what is up sa inyo mga ma'am sir? It's your boy Sir Troy. So nandito tayo ngayon sa Baguio City at papasukin natin itong Cannon Road ngayon. So ito po ay pinapadaanan na papanik at papasok, pero hindi pa totally gawa kasi yung daan. Titignan natin, maraming nagbago rito sa Cannon Road, ano. So para may choices lang din kayo na kung kayo ay magnanagilyan, Marcos Highway or Cannon Road. Sa mga galing sa south, ayan, usually Marcos Highway or Cannon Road. At sa mga galing naman sa north, usually Nagilian. Pero kahit galing ako sa south, nagnanagilian ako minsan kasi maganda na yung daan dun. So ngayon, dito tayo sa Camp 7. Titignan natin ngayon kung ano yung mga ginagawa rito, no? Ayan, may mga lupa pa nandyan. Siguro sa linya ng mga tubig. Marami nang dumadaan dito guys, pero hindi pa ganun sa gabi hindi ganun dahil merong putol na daan dito at basta may mga ginagawa pa, no. Pero iilan na lang naman na yun. Grabe ang ganda ng view. Kasi kaya mas gusto namin dumadaan dito, or mas gusto dumadaan ng karamihan dito, mas mabilis kasi dito sa Cannon Road. Sabihin natin mga 30 minutes lang hanggang pababa. Pagka kasi sa Marcos Highway ay inaabot pa ng 1 oras yan minsan. Shoutout po sa ating mga frontliners. Sa ilang mga parte lang naman dito sa Cannon Road yung may mga prone kasi sa landslide at may mga natibag na kalsada. Syempre ganda ng view. Dito na ako dadaan sa Cannon ngayon kasi baka maabutan ako ng ulan. Di bali na bumuhos ang ulan basta nasa baba na ako. Yeah, lalong-lalo na dito sa gawin ng Lion's Head. Meron na silang bagong ginawa doon para hindi na nagta-traffic doon. Ayan, nandito pa rin yung mga tindahan ng pasalubong, gulay. Kaya yung mga dumadaan minsan na shot bomba, naka-stack pipe ako. Boy. Kaya yung mga dumadaan na turista natin sa Marcos Highway, ayan, minsan umiikot pa dito sa Cannon Road kasi may mga kakilala sila rito or alam na mas mura yung bilihan ng pasalubong dito or gulay or kung ano-ano pa man na produkto ng Baguio. Yan, grabe. Ito bagong gawa lang yata ito guys. Pinalapad nila kaso walang bakod yung gilid, wala pang ganito yung mga barricade. Kaya ang ganda magpa-picture doon. Grabe ang ganda, oh. Balik nga ako doon, makapagpa-picture nga sandali. Balik tayo dito sa open na to. Ang ganda kasi ng ng view. Yan, ingat-ingat lang tayo. Blind spot. Yep. Dito maganda. Uy, Vespa, shoutout. Picture lang tayo konti rito. Yan, oh. Grabe yun. Alright, see. Tapos na tayo mag-photoshoot ng konti rito. So ito yung mga napagkukuha natin. Yan. Yan, shoutout sa Imprint Custom. Suot natin ngayon yung kanilang 10th year anniversary collection jersey. Okay, let's go. Baba na tayo. Alright, Camp 7 pa rin tayo guys, ha. Eto, medyo nalalapit na tayo sa Lion's Head. Ayun, yung Lion's Head. Natibag yata ito recently pero nirepair na nila. Ginagawa nila ng bakod ngayon at pinapatibay yung gilid para hindi siya para hindi gumuho. Ayan. So nandun yung Lion's Head. And then ganito yung ginawa nila dyan. Kinuha nila lahat ng lupa sa gilid na yon at ginawa nila ito ng parking space. Malaki din yung parking space niya.
Tingin ko nag-hold din yan ng mga 100 vehicles. Meron pa doon sa gawin na yan, oh. Dalawang portion itong parking space na to. Ito yung entrance. At ito yung Lion's Head. Ito yatang Lion's Head ang pinakaunang tourist spot dito sa Baguio bukod sa, well, magkakasabay naman sila. Yan ang mga OG na tourist spot dito sa Baguio City, ang Mines View, The Mansion, Lion's Head. Ngayon kasi no, sa panahon natin mga tourist spot na dyan sa Baguio City, puro mga ano na, mga cuisine, mga pagkain. Ayan, ito pinalapat din nila. At yung ilang portion nito ay ginagawa pa rin hanggang ngayon. Ayan oh, lapad oh. So ito, tingin ko pwedeng hintuan, parkingan, at siguro ng mga residente, turista na rin, pero wala naman masyadong pagpapapicturean dito puwera dyan sa scenery na yan, no? Pero grabe, ang tagal din na hindi nadaanan ng Cannon Road, kahit nung pandemic, ano kami pumapanik, Marcos Highway. Tagal din, taon din. Di pa ako nagmumotor ng tuluyan noon 2019, ano na close na itong Cannon Road. Ayan, marami ng mga ganyan-ganyan yan, yung mga net na nilagay sa gilid ng bundok, kasi yan ay mga prone sa guho. So yan, hanggang sa tumigas na yung mga net na yan na may screen, tapos merong mga nakatusok na bakal dyan. Ayan, Camp 6 na tayo. Dito naman sa barangay na to, espaltado yung daan, wala lang linya. At ito, gumanda yung mga konkreto na kalsada rito, no? Tapos ito yung mga tulay nila, may ilaw na solar. Ayun, mayroon pang hanging bridge to, no? Parang ang sarap naman daanan nito. Ngayon ko lang to nakita. Parang gusto ko mag-picture dito. Ayan, no? Bakal yung kanyang tulay. Para makapanik doon sa mga bahay doon. Okay. Dito sa Camp 6 medyo 2 lanes lang, masikip din. Hindi pwedeng huminto sa gilid-gilid. Tapos merong ano dito ito, merong gumuho na site ng bundok dito, na yun yung nagpatagal dito na hindi nadadaanan. One way na lang. Tapos alam nyo yun, hindi pa nakiklear out yung, ayan, ito. Ayan o, giba yung kalsada. Ito kasi yan guys, ngayon nilalagyan na nila ulit ng bagong backhood, kasi sobrang laki ng gumuho na to nun. Ayan o, hanggang dito yan o. Ngayon bago na yung backhood na ginagawa nila na yan. Okay naman ang kalsada, may parting espaltado, may parting hindi, pero okay naman. Kaya kung kayo ay papanik dito ng gabi, dahan-dahan na lang. Kasi karamihan ng kalsada walang bakod yung iba, no? Ito yung dating last toll gate Ayan, may mga ilang portion na nire-repair din yung kalsada. Dito sa may Camp 5 tsaka Camp 4, may mga kalsada rito na talagang ang kinis-kinis ng kalsada. Parang laging basa yung asfalto. At may ilaw na, may solar. Ayun, kala mong basa yung kalsada. Wow. Tapos dumami na yung mga, yan yung mga may net. Pero hindi pa rin maiiwasan yung iba, nakakalusot yung mga maliliit na bato, naiipon sa gilid, tapos kumakalat yung ibang maliliit sa kalsada. Malilinis din nila lahat yan, kasi dito nag-i-invest ang government ngayon, no, sa pagpoprotekta sa daanan ng mga turista. Para alam nyo na yun, mas maraming dumaan dito sa Cannon, mas maraming gustong bibisita sa, ayun o, mayroon pang sirang daan doon.
mas maraming gustong bumisita sa Baguio City, ano. Pagka syempre nakikita na nila na okay na yung daan. Ayan. Kasi yung mga ibang galing sa malalayo, lalo na sa south, kapag ka alam nila na sa Marcos Highway pa rin dadaan, parang medyo malayo-layo ng konti pa sa kanila yun Pero pagka nalaman na nila na ang Cannon Road ay open na, ayan, parang mas nakakaantig pakinggan na. Sarap magpunta ng Baguio ngayon. Pwede na palang dumaan sa Cannon Road. Eto, may mga ilang putol pa yung espalto, no? Kasi ito, bagong gawa ito. Wow, ang ganda ng view. Imagine, nakakarating tayo sa iba't ibang parte ng norte, no, ng Luzon. Pero hindi natin na-i-imagine na kung ano-ano yung mga nasa kabila ng bundok na yan. Yun at yun lang din pala yung dinadaanan natin. Kagaya no sa Cordillera loop natin, pati yung ilang beses na pagpanik natin sa Sagada. Ayan. Napakaganda ng kabundukan ng Pilipinas. I mean, hindi ko alam sa Mindanao kung may mga ganito kalalaking bundok, pero mostly puro patag din yata doon. Dito kasi sa Luzon, puro bundok, konti lang ang patag. Kaya ang sarap-sarap magmotor dito. Karamihan ng mga destinasyon na pinupuntahan dito, malalamig na lugar kasi nasa bundok. Dami nagra-ride ngayon Camp 4. Dito naman sa Camp 4, malinis dito. Kaya mostly yung mga barricades nila kompleto. At ang kalsada malawak. Parang kasya isang 4 wheels dito tapos isang motor. Ganun kalawak. Yan. Dito naman sa baba na to, karamihan ng mga tindang pasalubong ay dried seafoods at saka suka. Sukang basi, paumpong, basta yon, mga suka na gawa sa buko, sukang pinakirot. Welcome to Camp 3. Ayan yung dating kalsada guys, espalto. Bagong gawa rin ito. Ayan, nakikita pa sa gilid, pati yung mga dating barikada. Itinaas na ito, no? Parang itinaas siya ng 1 foot. Ito, bagong espalto, wala pa ang linya. Maamoy pa nga Ang lagkit na ito guys, promise. Akala nyo mukhang madulas kasi para siyang mukhang basa, pero ang lagkit nun, makapit yun. Pero para sa akin overall, goods na itong Cannon Road. Dami nang dumadaan dito. Itong titibay na itong mga to, yung mga kainan dito, mga store. Dito pa rin sila. Mostly po ang Cannon Road, parang bagong repair, bagong asfalto, kaya bagong concrete road. Grabe, ang kapit ng gulong natin dito, kahit dual sport tire. Ang kainaman kasi sa gulong na gamit natin ngayon, medium compound siya kahit dual sport tire. Corsa Cross S yung gamit natin, dual sport tire, pang all around na gulong para iwas gulong. Hataw lang na hataw. Yan, dito na sa gawin na to yung may mga tumutulong tubig minsan or madalas, may mga falls. Camp 1. Yan. So sa mga makakapanood po nito, it's time na para kayo pumanik ng Baguio City. Enjoyin ang lamig at presko ng hangin sa Baguio City hanggat meron pa.
Kasi yan ay balang araw. Balang araw, matagal pa yon. Kulayan nyo na ang inyong matagal na drawing na long ride. Ito, pinapalapad. Kasi ito, yung may falls dito, no, ginawa na nila ng, ayun, ginawa nila ng, nirepair nila, ayan o, laki ng tubo. Nirepair nila yung ilalim. Kasi dati alam ko ano lang yun eh, man-made na tosang. So ngayon ginawa nilang mas compact at saka steel tube yung gamit nila na yun. At ito pa, meron pang isang one way dito, no, kasi ayan, may daanan pa sa gilid eh. Nire-repair pa nila yung ilalim nito dahil malaki rin yung naging guho nito noon eh. Yan, bukod dyan, wala naman ng iba na ganyang daan. Lumalakas ang ulan. Patay tayo dyan. Yan guys, itong ganito, espalto, tapos basa. Madulas-dulas na to. Kaya kapag ka naka-road tire ka lang dito, tapos abot pa ang hataw mo, mapag-aabutan ka rito. Kaya suggest ko talaga sa inyo, mag dual sport tire kayo. Kasi karamihan naman ng mga motor natin, puwera sa sports bike, hindi naman pangarera. Talagang priority pa rin natin yung safety ng ating sarili at ng motor natin. Yan, scooter, underbone, or kahit ano pa man, hindi naman lahat pangarera eh. Kaya protektahan nyo ang inyong sarili at ang inyong motor gamit ang Corsa Cross S. Naku, basang-basa na ako talaga. Camp 1. Ayan, may falls pa dun, no. Sana gawan din nila dito balang araw ng, may babaan pala dun, close lang. Pwede palang bisitahin yon. Pero nakita ko may harang yung hanging bridge eh. Sana gawan din nila parang araw ng ano yun, parang something na view deck ganyan, para pagpapicture ng mga turista. Problema lang talaga dito parkingan. Ayan, marami pong ginagawa rito na pagpapalapad, ano, nag-road widening sila at saka pinapatibay nila yung gilid. Yan, wag lang sana may ipit ang mga budget para tuloy-tuloy ang improvements dito sa Benguet. Ayun o. Ganun pala yung ilalim ng bundok. Ayan guys, so tingin ko yan lang yung vlog at tingin ko yan lang yung may papakita ko sa inyo. At tingin ko naman yan lang yung kailangan nyo malaman about dito sa Cannon Road. So open for public na talaga siya. Ayan, at sa mga nagnanais pumanik ng Baguio, huwag po kayo matatakot dito sa Cannon Road. Maganda na po itong daan na to. May enjoy na ayun o, may naka top down pa nga eh. May enjoy nyo na itong daan na to guys. Yun lang guys. At kung nagustuhan nyo yung vlog natin, please like, comment, share, and subscribe. At anong masasabi nyo dito sa vlog natin, dito sa Cannon Road, comment nyo lang dyan sa comment section sa ibaba. So yun lang guys, ride safe and see you on my next one.